Kamusta sa inyong lahat? Ako si Jose Santos. Ngayon, ating susuriin ang paksang, nakakalbo ka ba? Baka ito ang dahilan. 5 pangkaraniwang pagkakamali na sumisira sa iyong buhok. Gabi-gabi, sa aking 20 taon karanasan bilang isang eksperto, nakakita na akong iba't ibang problema sa buhok. Ngunit may isang issue na natuklasan kong nagdudulot ng parehong bigat sa isipan at pagkabalisa tulad ng pagkakaroon ng akne o mapakas sa mukha ang maproblema sa buhok. Naranasan mo na ba ito? Ang unang ginagawa mo pagkagising sa umaga ay tingnan ang iyong unan kung may ilang hibla na namang nalagas. O tuwing nahuhugas kang buhok, kailangan mong yumuko para linisin ang mga kabuhol-buhol na buhok sa dry ng banyo at hindi mo maiwasang makaramdam ng pagkadismaya. Isang 54 taong gulang na ginang na nangangalang Aling Maria ang dumating sa aking klinika. Pagkaupo pa lang niya, namuo na ang luha. Sa kanyang mata, emosyonal niyang sinabi sa akin, "Sir Jose, kahapon po noong nahuhugas akong buhok, nakita ko ang isang dakot ngang basang buhok sa aking kamay. Hindi ko napigilang umiyak. Pinunasan kong tuwalya. At may manalagas na naman." Tumingin siya sa akin at sinabing, "Sir Jose, pakiramdam ko, napakasamang bagay na ang pahuhugas ng buhok ngayon." Iniisip ko na lang kung hindi na lang kaya ako maghugas ng buhok. Sinabi ko sa kanya na hindi pa huli ang lahat para magsimulang magbago. Hanggat handa kang baguhin ang ilang masasamang gawi, tiyak na mararamdaman mo ang mga pagbabago sa iyong anit. Maaring iniisip ninyo kung ang mga eksperto ba ay likas na maganda ang tubo ng buhok. Pero hindi. Tao rin kami, nakakaranas ng stress at humaharap sa mga pagbabago sa hormone. Pero mas mahalaga, dahil sa aking propesyon, araw-araw akong humaharap sa iba't ibang mahihirap na problema sa anit. Napakarami ko nang nakitang kaso ng chronic hair loss na sanhingang mga maling gawi. Ngayon, narito ako para ibahagi sa inyo ang ilan sa mga pinakakaraniwan ngunit pinakamadaling makaligtaan na mga mahahalagang punto na aking naipon mula sa hindi mabilang na mga kaso sa nakalipas na 20 taon. Ang mga pamamaraang ito ay hindi nangangailangan ng malaking gastos o komplikadong paggamot. Napakasimpleng ng mga ito at maaari mong simulan agad pag-uwi mo ngayong gabi. Ang una at pinakakaraniwang pagkakamali ay ang paggamit mo pa rin bang mainit na tubig sa pahuhugas ng iyong buhok kapag lumalamig ang panahon, lalo na kapag sobrang ginaw. Ang unang ginagawa ng marami pagpasok sa banyo ay iset ang water heater sa pinakamataas at banlian ang buhok at katawan ng mainit na tubig. Napakasarap sa pakiramdam, hindi ba? Ngunit bilang isang eksperto, kailangan kong sabihin sa inyo na ang aksyon na ito na nagbibigay aliw sa inyo ay ang pangunahing sanhing pakalagas ng buhok. Ang pahuhugas ng buhok gamit ang mainit na tubig ay maaring seryosong makasira sa natural na protective barrier ng iyong anit. Dapat nating maunawaan na ang ating anit ay karugtong ng balat sa ating mukha. Mayroong natural na protective layer sa ating anit na tinatawag sa medical na termino na sebum membrane. Ito ay nabubuo mula sa langis at pawis na inilalabas ng ating sebaceous glands. Isang manipis at bahagyang acidic na protective film ang nabubuo mula sa pinahalong ito. Napakahalaga ng film na ito. Ito ay parang ating natural na moisturizing lotion at ang ating unang linya ng depensa laban sa mga bakterya, dumi at allergens mula sa labas. Gayunpaman, kapag gumamit kang mainit na tubig na higit sa 40 degrees Celsius para banlawan ang iyong anit, para ka na ring gumamit ng sobrang init na tubig para hugasan ang isang napakamantikan na pinggan sa isang iglap. Ang mahalagang sebum film na ito ay ganap na matatanggal at masisira. Ano ang mangyayari kapag nawala ang protective film na ito? Una, ang anit ay magiging sobrang tuyo at maninikip. At magsisimula itong mangati dahil ang moisture na nagpoprotekta sa anit ay mabilis na mag-evaporate. Mararamdaman mo na makati pa rin ang iyong anit pagkatapos maghugas. Pangalawa, kapag nasira ang protective barrier nga anit, ang kapaligiran para sa paglago ng
ugat ng buhok ay nagiging hindi matatak, at ang mga ugat ng buhok ay natural na nagiging marupok kaya mas madaling malagas ang buhok. Pangatlo, at isang bagay na maraming tao ang nahihirapang unawain, ay ang compensatory oil production. Kapag tinanggal mo lahat ng langis gamit ang mainit na tubig, ang iyong utak ay nakakatanggap ng maling senyales. Iniisip na masyadong tuyo ang iyong anit, kaya inuutusan nito ang sebaceous glands na maglabas ng mas maraming langis. Ang resulta, ang iyong anit ay nagiging tuyo dahil sa mainit na tubig, ngunit ang iyong mga ugat ng buhok ay nagiging mas malangis dahil sa compensatory oil production. Isang masamang cycle ang nagsisimula, kaya ano ang maaari mong gawin? Simple lang. Simula ngayon, gumamit ng maligamgam na tubig kapag nahuhugas ng buhok. Hindi mo kailangan ng thermometer para sukatin ang perpektong temperatura. Gamitin mo lang ang loop ng iyong pulso, kung saan mas manipis ang ating balat para pakiramdaman ang temperatura ng tubig. Kung ito ay maligamgam ngunit hindi nakakapaso, iyon na ang perpektong temperatura. Sa partikular, dapat itong bahagyang mas mataas kaysa sa temperatura ng ating katawan, mga 38 hanggang 40 degrees Celsius. Dapat nating ugalin na suriin ang temperatura ng tubig gamit ang ating pulso bago maligo. Pangako ko sa iyo, sa una ay mararamdaman mo na ang pahuhugas ng buhok gamit ang maligamgam na tubig ay hindi kasiyasiya o sapat na malinis. Ngunit maniwala ka sa akin, hanggat may pagpapatuloy mo ito sa loop ng 2 linggo, ang iyong utak at anit ay masasanay sa temperaturang ito at mas gagaan ang iyong pakiramdam. Pagkatapos hugasan ang iyong anit ng maligamgam na tubig, mararamdaman mong presko at relax, hindi naninikip. Gayunpaman, gusto rin naming paalalahanan ang lahat na ang paggamit ng sobrang malamig na tubig ay hindi rin maganda. Baka isipin ng iba na ang paggamit ng malamig na tubig ay nakakapagpasikip ng pores. Hindi iyon totoo. Ang sobrang malamig na tubig ay maaring magdulot ng labis na pagsikip ng daluyan ng dugo sa iyong anit na nakakasagabal sa sirkulasyon ng dugo at nakakapekto sa supply ng sustansya. Bukod pa rito, nahihirapan ang malamig na tubig na alisin ang sobrang langis at dumi sa iyong anit. Ito ay lalong totoo para sa mga matatanda na may problema sa puso at alta presyon. Ang biglaang pagkabigla mula sa malamig na tubig ay maaaring mapanganib. Isa pang masamang gawi. Direkta mo bang ibinubuhos ang shampoo sa iyong buhok? Maraming tao, lalo na ang nalalaki, ay madalas na nakmamadali sa pahuhugas ng buhok para lang matapos agad. Pumasok sa banyo, binuksan ang tubig, binasa ang ulo, at saka pinisil ang boteng shampoo sa ulo at nagsimulang kuskusin ng malakas. Kailangan kong sabihin sa inyo ng seryoso na wala nang mas nakakasama sa inyong anit kaysa sa aksyon na ito. Kailangan ninyong maunawaan kung ano ang shampoo. Ito ay isang concentrated detergent. Ang pangunahing sangkap nito ay tinatawag na surfactant. Sa madaling salita, ito ay tulad ng dishwashing liquid na ginagamit natin sa pahuhugas ng pinggan. Ang tungkulin nito ay kunin ang grasa at dumi. Kapag ibinuhos mo ang concentrated detergent na ito nang direkta sa isang partikular na punto sa iyong anit, ano ang mangyayari? Una, chemical irritation. Para kang nagbuhos ang concentrated laundry detergent ng direkta sa iyong mamahaling damit. Ang konsentrasyon sa lugar na iyon ay masyadong mataas na magdudulot ng napakalakas na chemical irritation sa ating anit. Pangalawa, sobrang paglilinis at pamamaga. Ang sebum membrane sa lugar na direktang nabuhusan ng shampoo ay labis na malilinis, na magiging sanhi ng sobrang pagkatuyo at pagiging marupok ng anit sa lugar na iyon, at maaring magdulot pa ng contact dermatitis, pamumula at balakubak. Ang isang namamagang anit ay parang isang namamagang lupa. Paano ito makakapagawak ng malusog na buhok? Pangatlo,
Hindi pantay na paglilinis at pagbabara. Ang shampoo ay nakakonsentra sa tuktok ng iyong ulo na nagre-resulta sa sobrang pagkalinis ng tuktok ng iyong ulo. Ngunit ang buhok sa likod ng iyong ulo at sa tabi ng iyong mga tainga ay hindi nahuhugasan. Ang mas malala pa, ang mga concentrated shampoo kung hindi nababanlawan ng mayos ay magbabara sa iyong mga pores at siyempre magpapabilis ng pagkalagas ng buhok. Kaya ano ang tamang paraan? Ang hakbang na ito ay profesional na tinatawag na emulsification na nangahulugang paggawang bula. Pakiusap, maglagay ng sapat na dami ng shampoo sa iyong palat. Gaano karami ang sapat? Kung ang buhok mo ay hanggang balikat, isang pumlang o halos kasinlaking 10 pisong barya ay sapat na. Huwag isipin na mas maraming shampoo, mas malinis. Ang sobrang paggamit ay magpapahirap lang sa pagbanlaw. Pagkatapos, magdagdag ng kaunting tubig sa iyong mga palat at kuskusin ng mabuti ang shampoo gamit ang 2 kamay. Siguraduhing puno ng mayaman at siksik na bula ang iyong mga kamay. Kapag bumula na, ipahid ito sa iyong buhok at simulan ang pagmamasahe. Tandaan, ginagamit natin ang bula para hugasan ang ating buhok, hindi ang shampoo. Ito ay may ilang magagandang benepisyo. Una, ang nasangkap sa shampoo ay diluted at nagiging napakabait na hindi mag-irita sa anit at kayang linisin ng husto ang buhok. Pangalawa, mas mayaman ang bula, mas mababawasan ang friction. Ito ay pantay na makakabalot sa bawat hiblang ng buhok at maiwasan ang pahila, pagkakabuhol-buhol o pagkaputol ng ating buhok habang nahuhugas. Pangatlo, ginagamit mo ba ang iyong kuko para kuskusin ng husto ang iyong buhok para guminhawa? Pagkakamot sa anit, 8 sa 10 tao ang tumatawa kapag binabanggit ko ito sa aking klinika, lalo na yung mga may makating anit o yung pakiramdam nila ay kailangan nilang kamutin ang kanilang anit hanggang sa mangilabot para masabing malinis na ito. Maraming matatanda ang may makating anit at madalas ay hindi na mamalayang kinakamot at kinukutkot ang kanilang anit gamit ang kanilang makuko. Ito ang direktang sanhi ng pagkalagas ng buhok. Tandaan ang isang bagay, ang ating anit ay balat din natin at ito ay mas masalan kaysa sa ating mukha. Ang ating balat dito ay mas manipis at mas sensitibo. Ang ating mga kuko ay napakatigas at maraming bakterya ang nagtatago sa mga siwang nito. Kapag ginamit mo ang iyong maguko para kamutin ang iyong masalang anit na parang kalaykay, sa totoo lang ay lumilihha kang libu-libong maliliit na sugat sa iyong anit. Kahit na ang masugat na ito ay napakaliit para makitang mata, para silang mabukas na pinto para sa mga bakterya tulad ng Staphylococcus aureus na karaniwan sa ating balat. Kapag ang mga maliliit na sugat na ito ay napasok, ang ating immune system ay mag-activate at magsisimulang lumaban. Ito ang pamamaga. Kapag nakaroon ni pamamaga sa paligid ni mga hair follicles, tinatawag natin itong folliculitis. Paano pa makakaroon ng lakas ang isang namamagang hair follicle para kumapit sa buhok? Siyempre, malalagas ang buhok. Ang mas seryoso pa, kung ang folliculitis na ito ay paulit-ulit, ang hair follicle ay maring tuluyang masira ang namamagang tissue na bumubuong peklat. Kapag namatay ang hair follicle at nakaroon ng peklat, mahirap nang tumubo ang bagong buhok sa lugar na iyon. At ang pagkakamot gamit ang kuko ay nagpapaging mas sensitibo at makati sa iyong anit na lalo kang gugustuhing makamot na lumilikha ang isang masamang cycle. Ano ang tamang paraan? Tumingin sa iyong mga daliri. Hindi natin dapat gamitin ang ating mga kuko, kundi ang madulo nga ating daliri. Ang pinakamalambot na bahagi kung nasaan ang ating mga fingerprint. Simula ngayon, kapag nahuhugas kang buhok, itigil ang pagkakamot at simulan ang pagpindot. Isipin mong isa kang pianista. Gamitin ang iyong 10 dulo ang daliri para dahan-dahang tumipa sa iyong anit.
O maari mong dahan-dahang masahiin ang buong anit mo ng paikot. Parang nagpapa-facial spa. Ang layunin nito ay hindi para magkamot, kundi para alisin ang dumi ng hindi sinisira ang anit at tulungan ang sirkulasyon ng dugo sa ating anit. Ang masaheng ito ay hindi lang dapat gawin kapag nahuhugas ang buhok. Lubos kong inirerekomenda na gamitin mo ang iyong madulong ng daliri sa ganitong paraan sa araw, tulad ng kapag nanonood ka ng TV, kapag pagod ka sa trabaho, o kapag nagpapahinga ka. Masahiin ang iyong anit 2 o 3 beses. Pero mag-ingat na huwag masyadong diinan. Ang ating anit ay mas manipis kaysa sa inaakala natin. Ang sobrang pressure ay magkokompres sa mga capillaries at hahadlangan ang sirkulasyon ng dugo, ang isang banayad na haplos na parang damping ang balahibo ay ang pinaka-epektibo. Kung tuyo ang iyong madaliri at takot ka sa friction, maaari mong basahin ng bahagya ang iyong makamay bago magmasahe o maglagay ng counting care oil na pag-usapan natin mamaya. Ang 3 puntong ito ay para maiwasan ang pinsala sa ating anit. Ang ika-4 na punto ay para sabihin sa inyo ang isang sikreto sa pag-alaga. Kailangan nating simulan ang pag-alaga sa ating anit. Ang sikreto ay coffee, nutrient, water. Tama ang narinig ninyo. Ito ay ang kape na karaniwan nating iniinom. Tandaan, ito ay purong black coffee. Maaring hindi ninyo alam na ang caffeine sa kape ay nakakatulong sa sirkulasyon ng dugo sa anit at nag-activate ng ating mga ugat ng buhok kapag ito ay nadikit sa ating anit. Ito ay may mga kaunay na pag-aral sa medisina. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ng maikli ang prinsipyo nito. Ang ilan sa ating mga kaibigan, lalo na ang mga kalalakihan, ay nakakaranas ng pakalagas ng buhok dahil sa isang hormone na tinatawag na dihydrotestosterone na umaatake sa ating mga hair follicles at nagiging sanhing pagliit nito. Ang unang epekto ng caffeine ay may kakayahan itong pigilan ang aktibidad ng hormone na ito na sanhing pakalagas ng buhok. Ang pangalawang epektong caffeine ay pinapalaki nito ang mga capillaries sa ating anit. Ang pinalaking madaluyan ng dugo ay nagpapabuti sa sirkulasyon. Ibig sabihin, mas maraming oxygen at sustansya ang may hahatid para alagaan ang ating mga ugat ng buhok. Ang pangatlong function caffeine ay stimulate ang hair follicles. Pinapahaba ang growth phase ng buhok at pinipigilan ang buhok na pumasok sa resting phase at malagas. Sa katunayan, maraming mamahaling hair growth serums at shampoos mula sa Germany sa merkado. Ang kanilang pangunahing aktibong sangkap ay mataas na konsentrasyon ng caffeine. Ang mas kamangha-mangha pa ay ang kape mismo ay mayaman sa antioxidants na tinatawag na polyphenols na tumutulong sa ating anit na labanan ang pinsala mula sa free radicals at maiwasan ang pagtanda ang anit. Kapag pinagsama-sama ang may epektong ito, ang bagong buhok ay may pagkakataong tumubo ng mas malusok. Isang 78 taong gulang na si Mang Lito ang gumamit ng coffee nutritional water na inirekomenda ko. Nag-alinlangan siya noong una. Ngunit sinunod niya ng mabuti ang mga tagubilin. Pagkatapos ng halos 2 buwan, napansin niya na ang dati niyang numinipis na buhok sa tuktok ng kanyang ulo ay nagsimulang magkaroon ng laman. Pakalipas ng 4 na buwan, ang kanyang bago at malagong buhok ay parang mga maliliit na hibla. Sabi ngang kanyang mga kaibigan, Mang Lito, parang kumapal yata ang buhok mo. Ang resipe na ito ay napakasimple at kahit sino ay kayang gawin sa bahay. Hakbang 1. Magtimpla ng kape na doble ang tapang sa karaniwan mong ininom. Pwede itong hand drip, filter, o sa coffee machine. Hakbang 2. Huwag lagyan ng asukal, creamer o gatas. Purong black coffee lang. Hakbang 3. Hayaang lumamig ng tuluyan. Ulitin ko, kailangang tuluyang lumamig. Hakbang 4. Ilagay ito sa isang malinis na spray bottle at itago sa ref. Madali itong gamitin. 30 minuto bago maghugas ng buhok.
I-spray ang malamig na coffee water na ito ng pantay sa buong anit. Tandaan, sa anit dapat i-spray, hindi sa buhok. Pagkatapos, gamitin ang dulongang daliri na itinuro ko kanina. Dahan-dahang masahiin ang iyong anit sa loop ng 3 hanggang 5 minuto para dahan-dahan itong pumasok sa iyong anit. Pagkatapos, magsuot ng shower, cap at gawin ang ibang bagay. Hayaan itong manatili sa iyong anit sa loob ng 30 minuto. Kapag tapos na ang 30 minuto, hugasan ang iyong buhok tulad ng dati gamit ang tamang paraan na itinuro namin. Para sa frequency, iminumungkahi ko na gamitin ito ng 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo sa simula. Ang pamamaraang ito ay nangangailangan ng pasensya. Hindi ito magic. Imposibleng tumubo ang buhok bukas kung gagamitin mo ito ngayon. Kailangan mong ipagpatuloy ang paggamit nito nang hindi bababa sa 2 buwan para unti-unting makita ang epekto. Gayunpaman, may ilang bagay na dapat bigyang pansin. Una, dapat ay tuluyan ng malamig ang kape bago gamitin. Kung mainit pa ito, tiyak na mapapaso ang iyong anit. Pangalawa, kung mayroon kang sensitibong balat, mangyaring magsagawa muna ng skin sensitivity test bago ang unang paggamit. Maaari kang mag-spray ng kaunti sa iyong balat. Maghintay ng 24 oras sa loob ng iyong braso o sa likod ng iyong tainga kung walang pamumula, pamamaga o pangangati. Nangangahulugan ito na ligtas kang gamitin ito. Pangatlo, pakiusap. Huwag gumamit ng instant coffee. Lalo na ang 3-in-1. Ito ay dahil ang instant coffee ay naglalaman ng iba't ibang artificial na additives, flavorings, dextrin, preservatives, at iba pang komplikadong kemikal na sangkap na maaring makairita sa iyong anit. Siguraduhin gumamit ng purong coffee beans o coffee powder. Pang-apat, kung sa tingin mo ay masyadong matapang ang amoy ng kape, maaari kang magdagdag kaunting rosemary water, kilala rin bilang rosemary pure water. Kapag ginagawa ito, ang rosemary ay isa ring herb na napatunayang siyentipiko na napakabuti para sa kalusugan ng anit at sirkulasyon. Simula ngayon, bakit hindi mo subukang ilagay ito sa iyong anit? Kung sa tingin mo ay practical at natural ang paraang ito ng coffee nourishing water, paki-reply sa akin ng NAM sa comment section. NAM, nais ko ang lahat ng mabuting kalusugan at kasaganaan. Sa wakas, ang ikalimang paraan na gusto kong pag-usapan ay tungkol sa pag-aalaga sa dulo ng iyong buhok. Ngayong naalagaan na natin ng mabuti ang ating anit at hair follicles, kailangan nating protektahan ang buhok na tumubo na. Habang tayo ay tumatanda, natural na bumababa ang produksyon ng sebum ng ating katawan na nagiging sanhi ng pagiging tuyo, marupok, at madaling maputol ng ating buhok na parang dayami. Para maiwasan ito, kailangan natin ng tamang moisturizing at sealing. Ang natural na langis ng halaman ay maaring bumuo ng isang manipis na protective film sa ibabaw ng ating buhok. Ang film na ito ay nagpoprotekta sa ating buhok mula sa iritasyon ng UV rays at maruming hangin. Habang ibinabalik din ang kintab nito, kailangan itong maging mas malambot para maiwasan nating aksidenteng mabunot ang ating buhok kapag nagsusuklay, lalo na sa mga dulo. Alam mo ba na kung ang iyong buhok ay abot balikat, ang madulo nito ay 2 o 3 taong gulang na? Sila ang pinakamatandang bahagi ng iyong buhok at karaniwang pinakapinsala. Kung ang bahaging ito ay patuloy na napuputol, ang iyong buhok ay magmumukhang frizzy at hindi hahaba. Ano ang pinakamagandang langis? Para sa ating mga Pilipino, personal kong inirekomenda ang rice bran oil na mula sa darak ng brown rice. Ito ay mayaman sa vitamina A at oryzanol at napaka-nourishing. Isa pang magandang langis ay coconut oil. Ang maliliit na molekula nito ay kayang tumagos sa loop ng hiblang buhok. Ang argan oil, malakas na antioxidant capacity, o jojoba oil.
Ang istruktura nito ay pinakamalapit sa sebum ng ating katawan. Ay parehong mahusay na pagpipilian. Narito ang pinakaligtas at pinakaepektibong paraan para gamitin ito. Gamitin ito bilang pre-wash conditioner. 15 minuto bago mahugas ng buhok. Magpatakang ilang patakang langis sa iyong palat. Kuskusin ang iyong makamay para painitin ito. Pagkatapos, dahan-dahang ipahit lamang sa mga dulo nga iyong buhok na siyang huling kalahati nga iyong buhok. Pakiusap, hindi ko ito sapat na ma-emphasize. Huwag na huwag ipahit sa iyong anit o ugat. Pagkatapos ipahit sa mga dulo, hayaan ito sa loop ng 10 hanggang 15 minuto. Pagkatapos ay maari mo nang i-shampoo tulad ng dati. Dahil ito ay may langis, maaring kailanganin mong mag-shampoo ng 2 beses. Ang una ay para alisin ang langis at ang pangalawa ay para linisin ang anit. Para masigurong nababanlawan ito ng husto. Ang treatment na ito ay maaring gawin 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Ang pinakamalaking bentaheng paraang ito ay makikita mo agad ang epekto. Karaniwan, mararamdaman mo na ang iyong buhok ay nagiging mas malambot at mas makintab pagkatapos ng 1 beses na paggamit. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang bagay na dapat tandaan. Una, ang sobrang paggamit ng langis ay maaring magmukhang greasy sa iyong buhok. Kaya gamitin ito ng katamtaman. Pangalawa, ang paglalagay nito sa anit ay maring magbara sa mga pores at maring magdulot ng pagkalagas ng buhok o seborrheic dermatitis. Dapat lamang itong ilapat sa mga dulong iyong buhok. Pangatlo, kung ikaw ay allergic sa nuts, magingat lalo na kapag gumagamit na argan oil o coconut oil, pinakamainam na suriin muna sa loop ng iyong braso bago ang unang paggamit upang matiyak na walang allergic reaction. Sa lahat ng aking mga kaibigan, hanggang ngayon, ibinahagi ko na sa inyo ng walang pag-alinlangan ang 5 tips sa pag-alaga ng buhok na natutunan ko sa aking 20 taon ngang karanasan. Balikan natin ito ng mabilis. Una, gumamit ng maligamgam na tubig sa halip na mainit na tubig. Pangalawa, pabulain muna ang shampoo sa kamay bago gamitin. Pangatlo, dahan-dahang masahiin gamit ang dulo nga daliri, hindi ang nga kuko. Pangapat, gamitin ang ating homemade coffee nourishing water para alagaan ang nga hair follicles. Panglima, gumamit ng natural na langis para protektahan ang magdulongang iyong buhok. Napansin niyo ba? Ang pagkakatulad ng lahat ng pamamaraang ito ay ang pagpapahalaga sa inyong anit. Habang tayo ay tumatanda, lahat ng bahagi ng ating katawan ay nagiging mas sensitibo at marupok. At ganun din ang ating anit. Hindi na natin ito maaring tratuhin ng walang ingat at marahas tulad noong bata pa tayo. Tandaan, ang pagkalagas ng buhok ay hindi lang dahil sa genetics, mas malamang na resulta ito ng ating mga naipong malinggawi. Dahil ito ay sanhing ng gawi, hanggat papalitan natin ito nga tamang gawi. Gaano ka man katanda, palagi kang may pagkakataong may balik ang kalusugan ng iyong anit. Taos puso kong inaanyayahan ang lahat na magsimula ngayon. Subukan natin ito, ang pinakamahalaga ay ang pagtitiyaga. Huwag lang itong subukan ng 1 o 2 araw. Bigyan mo ang iyong sarili at ang iyong anit ng sapat na panahon. Subukan ito ng hindi bababa sa 3 buwan. Garantisado ko, ibang-iba na ang makikita mo kapag tumingin ka ulit sa salamin. Kung nakatulong ang natutunan ninyo ngayon, paki-like ang video na ito at ibahagi ito sa mga kaibigan at pamilya na maaring may problema rin sa pagkalagas ng buhok. Maraming salamat sa inyong lahat at hanggang sa muli.